Hello mga kaigo. Gusto ko lang ipakita ang isa sa mga naging demonstration ng isa sa mga estudyante natin dito sa PLT College of Ginubatan regarding sa pagdevelop ng fingerprint on different items using cyanoacrylate method or cyano gas treatment method. Yun yung paggamit ng Mighty Band. So improvise lang po ito kasi gumamit sila ng plastic bottle, an empty plastic bottle. Ito po yung nagsisilbing fuming box. So tandaan ninyo, this is a student demonstration. So asahan ninyo yung mga some minor errors habang ginagawa itong demonstration on developing fingerprint using Mighty Band. So let's watch. Good day everyone, I am Eugene Abio, a criminology student in PLT College of Ginubatan Incorporated, located in Ginubatan, Albay. Today I will going to demonstrate how to develop latent print using cyano gas treatment method. This gas method is used to develop fingerprints on non-porous surfaces such as glass, plastics, and the like. Using super glue or cyanoacrylate, or mas kilala din natin sa tawag na Mighty Band. So, let's begin the demonstration. So first, I will going to introduce to you the items to be used. So we have here apple, banana, glass, a piece of leather, a piece of rubber, leaves, and transparent tape. At ito yung bottle, dito natin ilalagay yung mga items natin. Scissor, and gloves, para hindi makontaminate yung fingerprint doon sa mga items kapag ilinagay natin, kapag pinapasok na natin siya dito sa bottle. So, scotch tape, at yung pinaka-importante sa lahat, yung Mighty Band. Ito yung ilalagay natin sa loob and isi-seal para ma-develop yung fingerprints doon sa mga items. So, i-cut na natin yung bottle para mailagay na natin yung mga items. So bago natin ilagay yung mga items natin dito sa bottle, kailangan muna natin silang lagyan ng latent print para may ma-develop. Okay, tapos magsusuot na tayo ng gloves para hindi ma-contaminate yung fingerprints na ilalagay natin. Yung paghawak ng mga items, kailangan dapat yung mga suspected fingerprints hindi natin mahawakan para hindi masira yung fingerprints. At kapag napasok na natin lahat yung mga items dito sa loob ng bottle, dito na natin sila lalagyan ng Mighty Band. Pero iwasan natin malagyan ng yung mga items. Saka natin isi-seal gamit yung tape. So kapag nasil na natin, kailangan lang natin maghintay ng 20 to 30 minutes para makita natin yung mga latent prints at makita natin yung mga ridges niya para ma-develop yung fingerprints. So binalikan ko siya after 10 minutes, unti-unti nang nade-develop yung mga fingerprints, lalo na dito sa glass. Yung dito naman sa scotch tape, unti-unti na rin nade-develop. At yung sa rubber,
na-develop na din siya. Pero dun sa apple, banana, wala pa tayong makitang ridges. Kaya itutuloy lang natin yung observation natin hanggang sa lumabas yung mga fingerprints dun sa items. So, after 30 minutes, eto na. Bubuksan natin siya at titingnan natin kung na-develop nga ba yung mga latent prints dun sa mga items na linagay natin. So, buksan na natin. So, nakikita ko naman na halos lahat ng latent prints ay na-develop naman. Halos sa lahat ng items. So, ipapakita ko sa inyo isa-isa ang items para makita nyo yung mga fingerprints na na-develop. So, simulan natin sa apple. Ayun, yan yung sa apple. Makita nyo dyan yung mga prints. Ito. Yan yung sa apple. Ito naman yung sa banana. May dalawa dito. Dito sa taas. Kitang kita. Yan. Ito. Tapos ito. Kitang kita sila. Kitang kita yung mga ridges. Ito naman yung sa glass. Yan. Ito mayroon dito. Tapos dun sa dulo. Ito kitang kita rin dito. Yung ridges niya. Ito naman yung sa leather. Manipis lang siya pero kitang kita pa rin yung mga ridges and yung fingerprints mismo. Ito at ito. Tapos meron din dito. Ito naman yung sa rubber. Halos hindi makita pero may konti rin siyang mga fingerprints. Ito meron dito. Ito naman yung sa leaves. So ayan. Makita nyo dyan, may dalawang fingerprints. Kitang kita lang yung mga ridges nila. Ito naman yung sa tape. Ayan. Ito, meron dito. At dito sa baba, meron din. So, ayun, thank you at naging successful yung ating demonstration on how to develop a latent print using cyanogas treatment method. Doon nga sa ibang items, kagaya nitong leather, medyo manipis lang yung na-develop na fingerprints. Dito rin sa rubber and tape. Dito naman talaga sa leaves, kitang-kita naman talaga yung fingerprint. Dito sa glass, hindi masyadong kita dahil na absorb niya talaga yung ating mighty band or cyanoacrylate na nilagay. Kasi medyo malapit talaga siya dun sa pinatakan ko or sa pinaglagyan ko ng mighty band. Kaya ganito yung nangyari. Pero kung titingnan niyo naman siya personally, may mga makikita ka talagang prints na totally na develop. So ayun. Okay rin naman to. Dito naman sa banana, makikita niyo talaga yung fingerprints niya dito. So sa apple, okay din naman. Kasi
may mga fingerprints talagang lumabas. At malinaw talaga yung na nakikita. Pinakita ko sa inyo kanina. So, yun lamang po. And thank you for watching this video. And thankful at naging successful ang ating demonstration.